Guys, welcome back to my channel. This is Mototech Vlogs PH and this is the Aerox V3 Standard. So guys, first look dito sa Aerox V3 na ginagamit natin. This is yung Aerox V3 ni Ninong Elotsky. As you can see, napa-hair ko na yan yung ceramic. And yan, nakita nyo naman 198 kilometers pa lang yung kanyang odometer. Looking at the dashboard, manonotice mo na kagad itong nasa left side niya. Medyo nagbago siya ng very light. Okay? Hindi na nakalagay dun sa likod yung menu. Nandito na sa harapan. Tapos yung high and low, ayan, may nagre-request kung okay daw ba yung ilaw nitong V3. Masasagot ko na kagad yan dahil ito, as you can see, ito yung low beam and ayan naman yung kanyang high beam. Okay, low beam, high beam. So again, hindi pa rin na-turn on and off yung ilaw niya, and this is the horn. Ayan, left and right. Ayan, so yun yung left side niya, and sa right side naman makikita natin itong hazard. Sa standard version may hazard siya. Okay, hazard, and dito naman yung start and start switch niya. Okay, electric start. Okay, and sa mga nagtatanong, wala pa rin electrical starter itong itong Aerox V3 dahil meron siyang smart motor generator. So rekta na yung ang nagpapagana sa kanyang makina is yung mismong ECU. Okay, smart motor generator. Testing naman natin siya. Tingnan natin yung response time niya. Okay, so far meron siyang hatak, and wala akong nakikitang so much difference from the old model or older model, yung predecessor niya. Wala naman akong nakikitang gaanong difference, and napansin ko lang is medyo parang pag ganun yung manibela niya. Okay, as compared dun sa dati, hindi siya yung medyo nakaganon ng konti. Ito yuko, parang siya nakayuko ng very light. And ayan, ito yung low beam niya and ito yung high beam. So wala namang gaanong difference, and sinabi ng Yamaha is na-fix na yung mga error 35 ba yun na issue. Tapos yung kanyang ignition system is nalipat na sa mas mataas na location para hindi nababasa ng tubig. Okay, yun yung issue dati ng Aerox V1 at saka V2 kasi nababasa ng tubig malapit dun sa may makina. And papakita ko sa inyo kung saan siya nakalagay. Dati dyan siya nakalagay. Ngayon dito na. Okay, so nandun na sa right pocket yung mismong ignition system. Tapos yun, wala na siyang gaanong, maraming na-fix yung Yamaha dito sa Aerox V3, and so far masasabi ko maganda, malakas ang Aerox V3 ngayon. Kaya marami talagang naghahanap nitong Aerox V3 dahil nga ang ganda nung kanyang pagkakadesenyo, and maraming flaws na na-fix si Yamaha sa Aerox V3. So guys, just to add up, meron palang bago dun sa mismong makina niya. Before, diba, alam nyo merong tensioner ang Aerox, pero ngayon wala na siyang tensioner dahil ang tensioner niya is based na din sa oil pump na. So kailangan properly maintain kayo sa oil kapag kumuha kayo ng Aerox V3. Same na siya ng technology ng nandun sa PCX at saka Honda Click 160. Okay, so if you want more videos like this, don't forget to like this video, and kung meron kayong re-request na gusto nyo makita sa Aerox V3, just type it into the comment section. Yun lang guys, let's go.